Good day mga buddy, it's me again, Rico Tutorial Vlog. For today's video, tambay muna ako dito sa aking service na sasakyan habang naghihintay ng switching nitong generator. So kasi yung nagsusupply dito sa minomonitor naming signal dito sa aking trabaho is generator. So generator po yung nagsusupply. Okay, ito po yung dalawang generator na nagsusupply dito sa mga signal po na ito. Ayan, kasi wala pang permanent power na naka-install dito. So ito naman yung ETS na kung saan dito nakakonect yung connection ng dalawang generator na yan para sa kanya pag-switching, para kahit walang tao pwedeng mag-switching gamit po itong ETS. So ngayon ang nag-aandar ay itong generator 1. Yan po yung indicator nya, S1. At pagkatapos po nitong oras po na ito, yan, pagkatapos po nyan, mag-switching na po ito si generator 2. So kaya pumupunta po kami dito sa area na kung saan naka-standby itong dalawang generator na ito, para nga po dito sa signal na yan. Sa minsan po kasi hindi nagsuswitching, hindi nag-automatic pagka may problema yung generator. Minsan po ay nagmamalfunction, kaya pinupuntahan po namin para i-manual. So yun lang po yung aming ginagawa dito pagka nagmo-monitor po nitong dalawang generator na ito sa pag-switching nga po na para sa supply ng signal po na yan. Right? So ayan, medyo matagal-tagal naman akong hindi nakapag-upload ng video dahil ayun nga, binawalan kami na mag-video kung saan-saan. So kaya mag-video ako dito lang sa loob ng aking sasakyan para maiwasan yung mga hot location na hindi kailangan na mabidyohan. Right, update ko na lang po kayo mamaya pagka nag-switching na po yung generator na yan, at kapag nandun na po ako sa area na pinagagawan ko na kung saan pwedeng mag-video. At kapag hindi naman po pwedeng mag-video, siguro i-continue ko na lang po ang video na ito sa ibang ginagawa ko kung pwedeng videohan. So yan, kung hindi naman pwede, siguro naman ay ibang ibang bagay na lang na bibidyohan ko kung yun ay pwede naman na i-connect dito sa aking video ngayon. Right? God bless pong muli sa lahat, at sa lahat po ng nakasubscribe sa aking YouTube channel at nakapalo sa aking Facebook page. Hopefully nananatili pa rin po kayo dyan sa aking munting tahanan. Right? Thank you very much po sa support po ninyo. Time nitong generator 1. So yan, 6 minutes and 11 seconds na lang yung natitira niya para sa pag-switching nitong generator to. So yan, update ko ulit kayo pagka nag-switching na itong generator to, at kapag natapos na itong remaining time niya. Ayan, medyo malabo na yung monitor nitong ETS. So ayan, sa mga hindi pa nga pala nakakaalam ng meaning ng ETS, ang meaning po ng ETS ay automatic transmitter switch. So ito po yung nagbibigay ng hudyat sa bawat generator po na yan. So pagka natapos na po yung timing nung nakasit dito sa generator 1, so mag-command po si ETS para mag-start po si generator 2. So yun po yung kahalagahan ng meron pong naka-installed na ETS sa bawat generator na nagsusupply po dun sa mga ilaw ng traffic signal. So yan, medyo yan, konti na lang ang natitira. 4 minutes and 54 seconds. Ayan, yan lang yung kanyang natitirang remaining time para dito sa kay generator 1. Right, update ko na lang po kayo pagka nag-switching na siya, at pag nakapag-proceed na din po ako doon sa ibang mga pwede ko pang pag-videohan. Right, mag-switching na po ang generator na ito. kasi nag-start na po si generator to. So yan na po yung ating
gumagana ngayon, si generator to na po. Yan. Kanina ito yung umaandar. So ngayon, bali nag-start na kasing mag-command si ATS. So kaya binigyan na ng command si generator to para mag-start. So isi-set po natin yung oras niya po dito sa mismong monitor. So ayan na po yung kanyang oras ni generator to. Para sa maghapon na po ito na oras. 716 minutes. So maghapon po yan na aandar si generator to. So sa lahat po ng nakakapanood at sumusubaybay sa lahat ng aking mga video, pagpasensyahan niyo na po kung yung mga video kung una po ay yung mga content ko po doon ay about po sa electrical termination or kung saan man na area na pinaggagawanan ko. Sa ngayon po kasi ay pinagbawalan na kami ng aming client na mag-video kung saan dahil po yun ay sa seguridad ng area na aking pinagtatrabahonan. Medyo kasi medyo critical area po yung aking mga pinagtatrabahonan. Kaya yung mga ina-upload ko na po ngayon ng mga video ay about na po sa kung ano-ano na lang, katulad po ng basketball or kung ano pa man, or kung sa gala, yun, mga ganun na lang po yung mga may upload ko pong video. Hopefully na magugustuhan nyo pa rin po yung mga content ko na ina-upload. Pero yung sa mga electrical termination po na content ko sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page ay medyo limited na lang po siguro kasi nandito po tayo ngayon sa area na kung saan bawal po ang mag-video kung saan. So yan, hopefully na intindihan nyo po yung sitwasyon ng aking trabaho. Yan, kaya medyo maiiba ng konti po yung ating mga ma-upload na video sa aking YouTube channel, yung ating mga content. Pero sana naman ay magustuhan nyo pa rin po yung mga i-upload ko pong mga video. Right, at proceed na po ako ngayon sa ibang location na paggagawan ko, at kapag pwede ko pong videohan para ma-connect po dito sa aking video ngayon, ay bibidyohan ko rin po. Pero pagka hindi na po pwedeng ma-connect, siguro naman po ay may mga ibang option pa naman na pwede kong gawin. At syempre sa mga lagi pong nakakapanood sa aking YouTube channel, wag po natin kakalimutang mag-like, share at syempre mag-subscribe at follow na rin sa aking YouTube channel para madagdagan pa naman po ng kaunti yung aking mga subscriber at followers. Mga buddy, bali natapos na nga kami ng pag-switching ng generator doon sa area na pinunta namin kanina. Bali ngayon, nandito ako ngayon sa aming stock room. So papakita ko na rin sa inyo yung tara, puntahan po natin. Pakita ko po sa inyo yung pinagpalitan namin na TLCV panel, yung lumang TLCV panel. So ayan, bali dito namin dinala yung aming lumang TLCV panel. So ito yung pinagpalitan namin na luma. Ayan, bali sarado siguro. Ayan, buksan po natin para maipakita ko sa inyo yung monitor nito na parang sa tingin ko ay mas matanda pa sa akin. Ayan, tara, kunin ko lang po yung susi. Ayan, buksan po natin itong lumang TLCV panel. Okay. So ito po yung loob ng lumang TLCV panel namin na pinalitan ng bago doon sa area na na-installan po nito. So pansinin nyo naman po yung kanyang monitor. Sobrang old na old talaga. Doon nga po sa bagong TLCP panel namin na in-install, yung ipinalit namin dito, hirap ako sa
pag-set nung kung anong mga kailangan dun sa signal. So lalo pa kaya dito sa old model na to. Pero sabi ng mga nakakaalam ng mga ganitong monitor, mas maganda daw po yung ganito din kaysa dun sa bago ngayon. So bali ang mga bago na kasi ngayon yung Cobalt, yung kanyang tatak, pero Econolite pa rin po yung mga brand. So ayan, ito po yung lumang TLCP panel. Right, sa mga ganito na lang po yung aking mga mai-share na video sa inyo. Bali sa mga location po kasi medyo limited po yung area na pwedeng pagbidyohan po namin dito dahil yun nga, bawal nga pong mag video kung saan sa location po namin na gagawaan. So ayan, ito pong connection na to na nasa gilid po, ito ay sa ano daw po ito para sa connection ng microwave sensor, yung parang camera na nakalagay sa mismong poste ng mga traffic signal. So diyan daw po yan naka-installed. At yung connection naman po ng mga ilaw ng signal, diyan po sa ibaba po na yan. At kung mapapansin nyo po yung video ko yung mga past video ko pa doon sa dati kong company, yung in-install ko po doon na TLCP ay mga bago. So mga bago po lahat yung mga panel po na yun. So ibang-iba po dito sa pinakikita ko pong ito sa inyo. So ayan, sa mga master na po dyan, sa mga ganitong trabaho, shout out po sa inyong lahat at pa-comment naman po kung ano yung mga nalalaman po ninyo about po sa mga ganitong traffic signal control panel, yung mga especially yung mga yung mga ginagawa nyo dun sa monitor, yung for example yung halimbawa pagpapagana po ng microwave sensor at yung termination nun. Paki-comment naman po kasi ako ay isang nag-uumpisa pa lang po sa ganitong trabaho. Dahil ang trabaho ko po talaga ay sa electrical. Yung katulad ng mga street light, yung mga connection po nun ay yun naman po yung aking medyo konting nalalaman sa mga electrical termination. Pero sa ganito pong trabaho sa traffic signal, so hindi ko po masyadong kabisado po yung ganitong trabaho. Pero pinag-aaralan ko rin po dahil syempre part na rin po ng trabaho ko po ito ngayon. Kaya sinisikap ko rin po na malaman ang especially yung mga connection at yung mga ginagawa dun sa control. Katulad po ng control na ito ay hindi ko po talaga alam to kung paano to gamitin, kung paano iset dito yung timing nung ilaw ng traffic signal. Lalo na din doon sa bago ngayon, hindi ko rin masyadong kabisado. Pero kahit papano ay mayroon na rin po akong kunting nalalaman sa katulad po sa pag-adjust ng timing plan doon sa mismong monitor. Ang timing plan po yung tinatawag na ano po yun, naka-timing lang po yung mga ilaw. Using yung nakasit po, kung ano po yung nakasit na timing doon sa mismong monitor. Halimbawa po ay 45 seconds or 35 seconds or 20 seconds. Yun po yung alam ko rin kung paano i-adjust siya or paano po siya babaan. Kung paano siya taasan or paano siya babaan. Halimbawa, yung 45 ay gagawin po ng 30. So, medyo alam ko na po yun kung saan ako pupunta at kung paano po siya adjustan. Pero sa ganitong monitor po, hindi ko po talaga ito kabisado. Kaya nga po, sinasabi ko doon sa mga master na po dyan, sa ganitong traffic signal control panel, sa mga matagal na pong nagtatrabaho sa ganito, paki-comment naman po ninyo yung inyong mga naging experience sa ganitong trabaho para naman kahit paano madagdagan yung mumunti kong nalalaman sa about po sa ganitong trabaho ng mga traffic signal installer. Alright?
Maraming salamat po sa lahat po ng mga kapanood po ng video ko po na ito. At sa lahat po ng nakapalo at nakasubscribe sa aking YouTube channel at sa Facebook page ko, pakishare naman po ninyo sa inyong mga kakilala para mas lalo pa pong dumami yung makakapanood at syempre para madagdagan yung ating followers at subscriber. Right? Maraming salamat. Hanggang sa muli po na mga susunod po naming video. Sana po ay panoorin nyo pa rin po at pasubscribe na rin po sa aking YouTube channel. Right? Maraming salamat. Siyempre, bago po natin tuluyang matapos ang video po na ito, ang aking YouTube channel po ay Rico Tutorial Vlog. So yan, pakihit po ang notification bell para updated po kayo sa mga upcoming video pa po namin na i-upload. Maraming salamat muli at God bless po.